Ilonggo. Please subscribe And like and share. Ayan, so magandang araw po ulit no sa lahat nating mga kababayan. So ito po mga kababayan, meron na naman tayong good news ngayong araw na ito. At tiyak mga kababayan, napanood ng mga anti-Marcos to, talagang iiyak na naman ng mga ito mga kababayan. So ito muna mga kababayan, dumating na umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Washington para sa unang Philippine-US-Japan trilateral meet. So ito ang pinakauna-unang pagkakataon ng mga kababayan na magsasamit ang tatlong bansa, Pilipinas, US at Japan. So hindi yan nagawa ng mga nakaraang administrasyon mga kababayan. Tanging si Pangulong BBM lang ang nakagawa niyan mga kababayan. Kaya galit na galit yan mga nakaraang administrasyon, parang gusto pang patalsikin ang ating mahal na Pangulo. Kasi inggit na yan mga kababayan. Kasi noon sila hindi nila nagawa yan. Kay Pangulong BBM lang nangyayari ngayon yan. Si Pangulo talagang friendly po mga kababayan. Hindi siya yung tao na nagsasalita ng mga masama sa kapwa niya. Yan ang tunay dapat na presidente. Hindi yung laging nagmumura, laging nagsasalita ng mga masasamang malalaswan na mga sinasabi. Maka-China naman pala, ibibenta pa ang ating West Philippines sa China. Nako mga kababayan, ayon pa dito mga kababayan, malugod umano na tinanggap si Marcos na mga opisyal ng gobyerno ng US. Malugod na tinanggap mga kababayan Baliktad sa sinasabi ng mga anti-Marcos na wanted daw si Pangulong BBM sa Amerika. Kasi nung panahon ng kampanya mga kababayan, lagi pong sinasabi ng mga anti-Marcos, laging binabato nila na wanted daw umano ang ating mahal na Pangulo sa Amerika. Ako mga kababayan, ito malugod na tinanggap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng opisyal ng mga gobyerno sa Amerika. Pangulong BBM daw ay wanted sa Amerika. So walang katotohanan, puro lang chismis, walang nangyayari Katulad ng sinasabi nila na drug addict si Pangulong BBM, nasa drug list ng PDEA. So katulad lang din yan mga kababayan ng mga chismis na walang patunay. 'Di ba? Naglabas kasi nakaraan Maharlika ng drug list daw ng PDEA na nandun daw si Pangulong BBM. Siguro mga kababayan, 'di ba nung December, sabi ni Maharlika, ilalabas siya nung 31 ng December ng 2023 ang video. So walang nilabas. O ngayon, napahiya. Ngayon na naman, nantay muna ang 3 buwan bago na naman naglabas ng statement na nasa drug list na naman daw si BBM. Sigurado mga kababayan, galing ng Rikto yan. Kasi siyempre, ipapagawa sa Rikto, ipapadala pa doon sa kanya sa Amerika. Ganyan na ba kadesperada itong si Maharlika mga kababayan sa paninira sa gobyerno natin? Kasi alam niyo kung bakit. Kaya ganyan yan. Kasi mga kababayan, hindi binigyan ng pwesto sa gobyerno. So ito na po mga kababayan, dito na nga tayo sa pinaka-good news nating balita ngayon mga kababayan. Ang Pilipinas ay bubuo ng 100 billion US dollar investment sa makasaysayang trilateral summit. Wow mga kababayan, sa unang pagkakataon makakakuha ng 100 billion US dollar mga kababayan investment sa trilateral summit sa US, Japan. Naku mga kababayan, iiyak na naman sila dito. Ayon pa dito mga kababayan, nakahanda umano ang Pilipinas na makabuo na humigit kumulang na 100 billion US dollar na pamumuhunan sa susunod na 5 hanggang 10 taon bilang resulta ng paglahok nito sa makasaysayan trilateral summit kasama ang United States at Japan. Nako mga kababayan, first time sa Pilipinas yan. Tanging si Pangulong BBM lang ang nakagawa niyan. So, ibig sabihin, aabot pa ng 10 taon.
So, sana ang susunod na presidente ay hindi maging katulad nung nakaraang presidente. Kasi mga kababayan, kung ang susunod na presidente ay katulad nung nakaraan, wala mga kababayan, babalik na naman tayo sa China. Wala na, ang trilateral na to mga kababayan. Baka mamaya tatanggalin yan ng susunod na presidente. Kaya dapat sa lahat nating mga kababayan, pumili po tayo ng ibubuto na talaga kung ano ang ginagawa ng gobyerno ngayon, pagpapaunlad sa bansa natin, dapat susundan ng susunod na presidente. Ito kasi mga kababayan, ito talaga ang the best kay Pangulong BBM. Yung naghahakot ng mga mayayaman negosyante at mag-i-invest dito sa Pilipinas. Dahil ito mga kababayan, kikita mismo ang Pilipinas dito. Hindi tayo mangungutang, kundi kikita ang Pilipinas sa mga mayayaman negosyante. Yan dapat ang mga presidente pa na susunod. Gayahin ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Magdala ng mga mayayaman negosyante dito para mag-invest sa ating bansa. Hindi nagawa ng mga karang administrasyon yan, kaya galit na galit, parang gustong manakit. Sinabi umano ni Philippine Ambassador to the United States o si Manuel Romualdez na sasaklawin ng mga investment deal ang iba't ibang sektor kabilang ang enerhiya at digital infrastructure. Ayon pa dito, ang mga numero na narinig, umaaaring lumawak ito ng kaunti sa isa pang paraan. Ngunit pinag-uusapan na ang tungkol sa 100 bilyon na pamumuhunan sa susunod na 5 hanggang 10 taon. Sabi umano ni Romualdez sa isang press conference kasama umano ang Philippine media na nag-cover sa Landmark Summit, Washington noong Miyerkules. Sa loob ng 5 hanggang 10 taon ay makakakuha ng 100 billion US dollar investment mga kababayan. So biruin mo yan mga kababayan, pag tinimes natin yan, ilang trilyon na yan mga kababayan. Diba? Ilang trilyon na kaya yan. So yun po mga kababayan, inotal ko po ito. Aabot po ito ng 5.6 trilyon sa pera ng Pilipinas mga kababayan. So gaano kalaki ba yan mga kababayan para sa atin? Pag may ganong kalaking pumasok na investment dito sa bansa. Diba? Makakabayad pa tayo ng utang ng Pilipinas. Hindi na tayo mangungutang. Nagpapagawa na lang tayo na nagpapagawa ng mga proyekto sa kita mismo ng Pilipinas. Hindi na galing sa utang. Diba? Yan dapat ang tularan ng mga susunod na presidente. Hindi para ipagkasundo ang mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi nila alam kasi yan mga kababayan kung paano kumita ang Pilipinas. Ngayon, para kumita ang Pilipinas, ipagkakasundo na lang sa alam niyo na. Yan dapat ang tularan ng mga susunod na presidente kung paano kumita ang Pilipinas, hindi para pagkakitaan ang Pilipinas. Ganun dapat. Diba? Yan ako believe sa ating mahal na Pangulo. Dahil ginagawa niya ng paraan na kumita ang Pilipinas, hindi para malubog pa ito sa utang. Meron mang utang ang Pilipinas, pero hindi kagaya ng mga nakaraang administrasyon na talagang tambak ng utang. Noon yung mga kababayan, 2 beses pa siya nakapagbayad ng utang ng Pilipinas. Siyempre sasabihin ng iba yan, sinungaling yan, hindi naman totoo yan. Ba't hindi nyo kasi i-research? Research nyo, para alam nyo. Kasi sasabihin nyo, nagsisinungaling ako, gawa-gawa ko lang. Sige, kasuhan nyo po yung mga naglabas ng media na nagsasabing nakapagbayad ng utang ang Pilipinas. Kasuhan nyo. Diba? Ganun lang yun eh. Kasi, porke binilag lang ng iba
Akala nyo mga kababayan, sinasabi ng iba dyan na hindi pa nakapagbayad, naniwala na kayo. I-search nyo. Research nyo sa Google, sa Chrome. Yan, malalaman nyo dyan mga kababayan. Para wag lang kayo maniwala sa amin, tulad sa amin. Mas maganda kayo din mismo, gawan nyo rin ng paraan para malaman nyo rin ang totoo. So yun po mga kababayan, maraming salamat at magandang araw sa inyo lahat. Hanggang dito na lang. At siyempre, thank you po.